You are watching the webcast edition of Servant of God Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade magazine program, produced from Manila, the Philippines. Web published on www.familyrosary.tv, continuing the mission of encouraging families to pray the Rosary together. This is the Family Rosary Crusade, continuing the mission of Father Peyton of bringing God to man and man to God. FRC Bulletin Board. On June 3, 2009, Wednesday, will be the 17th death anniversary of our founder, servant of God, Father Patrick Peyton, CSC. There will be a memorial mass at 12 p.m. at the Santa Maria Goretti Parish at Pope Pius XII Catholic Center, 1175 United Nations Avenue, Paco, Manila. All FRC units are encouraged to hold memorial masses in their respective parishes and offer the 6 p.m. Family Rosary in memory of Father Patrick Peyton. In the centennial year of the birth of Father Peyton, there will be a General Assembly of Family Rosary Crusade units at the Lay Force Center within the San Carlos Seminary Complex in Guadalupe, Makati City. All units are invited and requested to attend. For details, please call area code 2-521-6953 or 2-524-2779 and look for Tess Alonso or Rachel Bahamonde, or email info@familyrosary.tv. It's now time to reflect on this week's Sunday Gospel. Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood sa amin sa Family Rosary Crusade. Ito po si Archbishop Angel Agdameo ng Haro, Iloilo. Matapos umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, sinugo niya, pinapanaog niya ang Espiritu Santo bilang mensahero niya at ng Ama. Ito po ang Pentecostes, ang ikalawampung araw matapos ang pagkabuhay na mag-uli. Sinabi ni Jesus, dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mang-aalin, another Paraclete, na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang Espiritu ng katotohanan na sasa inyo at mananahan sa inyo. John chapter 14. Ano ang layunin ng Espiritu Santo? Siya ang susubaybay sa simbahan, sa komunidad ng mga disipulo bilang tagapagturo at tagapag-alaala tungkol sa mga sinabi ni Jesus. Ang papel ng Espiritu ay ang ipalaganap ang misyon ni Jesus sa buong simbahan. Si Jesus ay nagkatawang tao sa komunidad ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang bawat tagapagpaliwanag ng Ebanghelyo sa samahan ng mga Kristiyano ay magiging extension, magiging karugtong ni Jesus at ng Espiritu Santo na siyang nagsusugo sa Kanya. Sila ang bumubuo ng simbahan ng mga mananampalataya. Tulad ni Jesus na naging tao, ang Espiritu Santo ay isa sa tatlong persona at para na ring magiging tao sa pamamagitan ng kaniyang pananahan sa atin.
Ang trabaho ng Espiritu Santo ay sa katawan ng bawat tagapakinig at tagapagpalita. Siya ay mananahan sa mga evangelizers and evangelized upang maging buhay sa komunidad ng mga disipulo ang lahat ng itinuro ni Jesus. Sila ay magiging, in the Greek word, pneumatoporoi, bearers of the Holy Spirit, tagapagdala ng Espiritu Santo, katulad na sila rin ay mga Christophoroi, Christ bearers, mga tagapagdala kay Kristo. Ang Espiritu Santo ay siyang magpapatutuo sa misyon ng Santa Iglesia. Sumainyo ang kapayapaan, sabi ni Jesus sa mga apostoles. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. John chapter 20. Sa ngayon sa mga synoptic na evangelist, ang misyon ng Espiritu Santo ay bunga ng pagkabuhay na mag-uli ni Hesukristo. Sa ngayon naman, kay Juan Evangelista, ang misyon ng Espiritu Santo ay bunga ng buong misyon ni Jesus at ng kaniyang pag-akyat sa langit. Hari nawa aking mga nanunood sa Family Rosary Crusade. Hari naway ang bawat isa sa inyo, ang bawat isa sa atin ay maging tahanan, maging templo ng Espiritu Santo para sa ikalalaganap at ikatitibay ng buhay Kristiyano. The Family Rosary Crusade invites you to join us in our Rosary campaign in memory of Father Patrick Peyton. You can send in your rosaries and scapulars or pamphlets or novenas for our brothers and sisters in need to the Family Rosary Crusade, Pope Pius Catholic Center, UN Avenue, Manila. Help bring the Rosary back into every Filipino home. The family that prays together stays together.